Hello guys! So this is our final day here in London. Nandito tayo ngayon sa Leadenhall Market. Dito daw nag-shoot yung ibang scenes about sa Harry Potter. A few moments later. So wala naman, puro ano lang siya. Shops, puro kainan lang din. Maganda lang yung kanyang scenery. Hindi itong scaffolding ah. Ito, pati sa likod. So maglalakad-lakad at kami dito guys. Harry Potter's London, the film location walk. Dami nagiinuman. Iba na to. Malapit kasi mga offices siguro dito kaya maraming nagiinuman. So today guys, late na tayo lumabas. Gusto na lang kasi namin chill na lang yung gagawin ngayong last day. Kasi bukas sa transfer na tayo sa Paris. So ngayon mga alas 4 ng hapon kami lumabas. Kasi gabi na rin kami nakauwi kagabi, mga 11:30 na. Dahil nga doon sa Les Miserables. And then tomorrow, 8 a.m. yung train namin papuntang Paris. Tsaka gusto rin namin makita kasi London at night. Gusto namin experience mga lights here sa London. Look guys, oh. Guys, parang masyadong maganda dito sa Leadenhall Market. Gusto lang namin makita din yung kung saan nag-shooting yung Harry Potter. Expecto Patronum! Di kami nakapunta dun sa Harry Potter Studios. Dahil nga walang ticket. Parang masarap yung tinapay eh. Dami nagiinuman. Thursday pa lang ngayon, di ba? Yun lang ngayon sa meron dito. Nilipat na kami sa King's Cross. Sobrang daming nagiinuman dito. Bye-bye! So guys, nandito na tayo sa King's Cross, Pancras St. Pancras Station. Dito yung sikat na Harry Potter na trolley na ito-push mo dun sa pader. Yung platform 9 3/4. Tapos ang haba ng pila guys. Yan yung pila. Mapapicture ka lang dito sa trolley. Pero hindi na kami napila dito. Magbabayad ka ng 15 pounds para lang mapapicture doon. So 1,000 pesos, tama? 15 pounds. 1,000 pesos para lang mapapicture doon. Tapos hindi mo pwedeng gamitin yung own camera mo. Sila yung magpipicture talaga sa'yo. Tapos may katabi siyang Harry Potter na store. Tingin ko doon na lang kayo pupunta. Titingin kami kung ano pwedeng mabili as souvenir na. Tapos pakita ko lang yung station dito sa St. Pancras. So yan.
Dito din kami pupunta bukas pag sakay namin ng train papunta ng Paris. Yeah. May international tsaka local trains din dito. Yun lang yung pupuntahan mo talaga dito sa King's Cross. Yung platform, yung trolley na platform yung 9 3/4. Think pupunta naman kami sa Piccadilly Street kung saan kami nanood kahapon ng Les Miserables. Doon, baka may marami tayong magawa pa doon. Maraming mga store doon eh. Kasi malapit din. And doon din yung Chinatown kung natatandaan nyo. Okay? See you there. Guys, tingnan niyo yung kulay pink na ano na yan. Na sasakyan. So, huwag kayong magpapauto dyan. Sobrang taas niya maningil. Mag-train na lang kayo. Parang igagala ka lang din Manila. Mas okay pa maglakad. So, dito ulit tayo sa bandang Chinatown. Dito napanap lang tayo na pwedeng makain. Parang sasarap lang ng tinapay. Tawag sa kanya is Kowloon Buffet. May buffet. Ang buffet nila is 15 pounds per person. 15 pounds, that's 1,000 pesos. Na? Haba pa pala nito, guys. Si ate, ngayon, nakatulala dun. May hawak siyang menu. may nag-aano doon. Yoga. So maghanap na lang muna kami ng kakainan dito, guys. Medyo mahaba pa pala to. So meron kami nakita dito, guys, na medyo mahaba yung pila. Hindi ko alam eh, wait lang. Chinese kasi yung pangalan niya eh. Pero Hot Asian Buns. Oh, Bun House ang pangalan ba? Meron palang translation sa kabila, Bun House. Mga dim sum. Medyo mahaba yung pila. So, try natin kung anong meron. Okay guys, nabili natin siya. Shadow with Tim. Yes, Bun House. So, it's 3 pounds and 80 pence for one piece. Yan, try na. Ang kinuha naming flavor is yung beef, pig, tsaka custard. Yung 3 piece lang yung kinuha namin. Hindi namin kinuha yung whole set. Titikman muna namin, guys. Kung nakikita nyo, guys, yung, ayan, pig, lamb, chick, beef, vegetables, and custard. Andyan yung taknong mga siopaw. So this is custard. This is beef. Hindi makita. Ayan. Custard, beef, pork. Let's see. Nalambot siya. Toink, toink, toink. Parang, bisngi ko lang to. Alam mo yung
Yung sister company ng Jollibee. Na Siopaw. Yan lang yung lasa ng pork. Dito ka kami kumakain sa gilid, guys. Excited ako tikman yung custard. Ito. Next naman. Ano to? Yung beef? PM na pala guys, ha? Maliwanag pa rin. Magsa-sunset yata mga around 8:30. And finally, yung custard. Lasang salted egg. Parang may curry. Yung beef. Wow. Lumabas ang katas. Wow. Salted egg na may gatas. Ano ba rating ko dito? Sa lambot ng tinapay, yung tinapay masarap. 10 out of 10. Sobrang lambot. Pero yung palaman, yung pork, kasing lasa lang talaga siya ng pork asado ng Chowking. So, pwede na. Yung beef, medyo matapang yung lasa niya. Para may lasang curry nga. Mga 7 out of 10. Yung custard, sige, bigyan natin ng 10. Kasi sobrang labot ng tinapay. Tapos yung egg yolk niya, yung salted egg, hindi masyado maalat. Tapos medyo matamis-tamis. Ikot na kami guys. Para pa kami na makakain. So sa paghahanap namin pagkain guys, napadpad na kami sa Leicester Square. Tama ba yung pagkabikas ko? Leicester. 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 Tapos, may nakita akong tatak Pinoy. Look! Ito naman nakikita nyo. So, pero hindi naman tayo kakain dyan. Kasi, alam naman natin lasa na yan. Tsaka wala rin namang kanin dyan. Kahit bumili tayo ng chicken dyan, walang kanin. May McDonald's din sa kabila. Showing din dito guys yung mic, pero live. Pero nag-check ako kaya kagabi, parang 75 pounds yung isang ticket. Maraming mga souvenir shops ito guys. Huwag kayong bibili doon sa unahan. Kasi sa unahan, sorry sa boses ko. Medyo sinisip po na. Yung sa unahan is, magbebenta sila parang $3.99 isa. Tapos kapag bumili kang 10 pounds. Pero mag-ikot-ikot kayo dito sa loob, meron mga 1 pound lang each. So, huwag kayo lagi bibili sa labas. Pasok mo na sa loob-looban. Ito yung sabi kong magic mic. So, yun. Check natin guys. So, mayroon silang last minute na ticket. Kasi usually mas mura yun eh. Check muna namin. Yan. Sikat na sikat tong store ng donuts na to guys. Tingnan nyo naman kasi mga donut nila. וזה גם יכול להיות שבוע אחרי שהוא חוזר מסין. את שוכחת אבל Hindi siya na normal na donut. Tapos, may mga croissants din, may mga palaman. Tingnan nyo.
So, hindi naman tayo bibili guys kasi parang hindi naman worth it yung $7 na croissant. Tapos, yung donut is $4. $4. 4 pounds. Do you like them? Wala pa rin tayo nakikita kakainan guys. May nakita kami gusto kayo kaso walang upuan. So, maghanap-hanap pa ulit kami guys. So, eto na guys. Nakaupo na rin tayo sa restaurant. Finally, nakahanap tayo. Man tayo sa Nicholson's. Nicholson's Ale and Gin. Here sa may Leicester Square. Gusto sana namin kumain dun sa labas. Kaso medyo malamig pa. Baka lalong lumala tong supo natin. So, order lang kami ng shareables. Sa akin yung nachos. Si Ray, kumuha siya ng croquettes. Ano ba yung croquettes? Para siyang, nasa bilog-bilog siya. Na parang, parang chicken nuggets yung tawag ko dun. Tapos, order lang kami ng London Pride. Which is, sabi sa akin yung, craft ale nila. London Pride, which is 4.1% beer. Which is, I think, di na masyadong matapang yun compared sa iniinom natin na lalo na yung Red Horse. Siri ko lang siya ng, anong tawag dito? Kumuha siya ng strawberry lime bottled cider. So, let's see kung ano mo yung lasa. Ito na. France, I got the cider. Thank you. London Pride Cask Ale. Thank you, Ray. Which is cider. Strawberry cider. Chef tayo unang titikip. Let's see. Sarap. Naano lang ako doon sa carbonated kasi siya. Soft drinks. Tayo na lang naman pagkain guys. Bye! Dumating na yung pagkain natin guys. Hindi naman tayo masyadong gutom kaya pika-pika lang muna in order ko. It's nachos for me. And some croquettes kay Ray. Well, it's only 8 pounds. Yan. Tapos, papatlipas lang kami ng oras dito guys hanggang magdilim. Para makapag-ikot-ikot na kami ng medyo madilim sa labas. Tapos uwi na. So, ubusin natin to London Pride. Okay? So, ito nga yung first time natin dito sa kapag nagbasa-basa ito yung usual na dining etiquette dito sa London. So, usually mga ganito casual places, usually mag-iantay sa entrance na paupuin ka. Ito lang ginawa sa amin kanina. Magantay kami ng waiter para paupuin kami. Pero kapag yung mga beer lang yung orderin mo, pwede kang dumiretso doon sa counter, order ka ng beer tapos maghanap ka ng sarili upuan. Pero yung magandang kakain ka, mag-aantay ka ng mga waiter. Ano pa ba? Kapag magbayad ka ng bill, dito sa London, parang nire-respect nila yung pagkain, yung time mo para kumain. Never ka nila istorbohin kasi karaniwan usually sa Canada, pag kumakain kami, tatanong nga sila, how's the food? Is there anything else that you need? Dito hindi. Never kami tinanong. Di ka nila istorbohin. So kapag magbayad ka ng bill, kung ma-expect na bibigyan nila sa yung bilagan hanggat hindi mo inihingi.
Tapos yung tipping culture nila, ang sabi, usually yung bill, meron siyang 12.5% na service charge. Kapag meron na doon, hindi na daw nagtitip yung mga locals. Unless, very exceptional talaga yung service nila. Pero, ayun. Pag wala daw service charge, doon lang sila nag-tip. Ano pa bang sabi? Ayun, pag split ng bill, beforehand pa lang daw magsabi ka na sa waiter kung sino magbayad ng kung kanina kung split by bills. Parang hindi na sila mahirapan mamaya. Yun lang naman. Walang masyadong exceptional. Maliban lang siguro din sa pagtitip. Kasi usually sa North America or sa America, very particular sila sa tipping culture sa mga restaurants. Malapit na magdilim, guys. So, ubusin na lang namin ito. In-order namin. Tapos, lakad na po. Tapos, uwi na rin kami kasi maaga pa rin kami bukas pa sa kaming transfer to Paris. Okay? See you later. Hello, guys!